Maligayang Pasko, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ngayon si Pastor Omar Aguilar upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Omar. Hello, magandang araw, Michelle. Hello, everyone. Okay, for the first question, alam po natin na ang Pasko ay isang masayang okasyon. Pero paano po kaya natin madadamayan ang mga taong may depression sa panahon ng Pasko? Napakagandang opportunity yung Pasko para tayo makapagbigay ng encouragement. Alam mo, in Isaiah chapter 9 verse 2, sabi doon, ang mga taong naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. And sinasabi nitong verse sa atin na si Jesus, ang pagdating niya ay para doon sa mga taong naglalakad sa kadiliman. Sabi nga ni Jesus, I came to seek and save those who are lost. No, yung mga taong hindi alam saan pupunta, mga taong depressed, maraming mga tao sigurong lulong sa kasalanan. And Jesus came for them. Pero tayo po minsan sa kagustuhan natin na maging okay yung mga tao, minsan pinipilit natin silang maging okay. Pero dapat alalahanin natin na hindi tayo dapat mamilit, no? Bagkus yung ating maibibigay sa kanila is yung ating presensya. Paalam natin sa kanila that we are here for you. Na tayo makinig muna. Minsan kasi madaling parang isolve yung tao, no? O ito lang gawin mo, magiging okay ka na. But the important thing is, unang-una, listen. No, makinig tayo. Ano bang kanilang pinagdadaanan? Hindi naman nila minsan kailangan ng sermon agad. No, yung ating pakikinig. Pangalawa, yung paalalang wag pilitin. At the end of the day, ang Diyos talaga makakapagbigay ng tunay na encouragement sa puso nila. No, but we are to be there. And yung pangatlo is yung ating presensya to assure them na kahit ano man ang kanilang pinagdadaanan, we will be there for them. And napakagandang ipaalala sa kanila na kaya dumating si Kristo. Sabi nga, di ba, ang pangalan ni Jesus, Emmanuel, God with us, na mas importante kaysa doon sa ating pakisama sa kanila, they can go to Jesus who is with them. At doon nila mararanasan yung tagumpay sa kanilang depression and experience true joy. Amen. So we be there for them at ituro natin sila sa light of the world, and yun si Jesus. For the next question, ano po ang maipapayo ninyo sa mga taong walang muwang na nasa kadiliman na pala sila lumalakad? Paano natin ito maipapakita sa kanila nang hindi nila tayo lalayuan? Alam mo, bilang magulang, Michelle, parang naiisip ko na ngayon yung aking mga anak, no? Pag nakikita ko sila na parang mali ang kanilang ginagawa, gusto ko silang itama, gusto ko sabihin, tama na, wag nyo nang gawin yan o tigilan nyo na yan. No? Mas madali yun, pero kadalasan pag ito ay ginagawa natin, mas nalalayo pa sila sa atin. Minsan nagbibuild tayo ng walls with them. No? Ang maipapayo ko is ating alalahanin na yung pagbabago, yan ay nagmumula kay Kristo. Right? And kadalasan ang gusto nating ayusin agad ay yung kanilang kilos, kanilang pag-uugali, pero hindi naman nasa sa atin yun. Ang kakayanan na magbago ng pag-iisip at pamumuhay ng isang tao ay si Kristo lamang. So yun ang dapat nating gawin, na ibahagi si Kristo sa kanila. Pero paano natin gagawin yun? Una, yung ating pag-build ng relationship sa kanila. Napakahalaga kasi minsan iniisip nila ay ginagamit lang sila or pinaproject lang sila. No? Pero yung genuine relationship na nandun tayo, walang judgment, kung ano man ang pinagdadaanan mo, ako'y isang kaibigan at may malasakit sa iyo. Pangalawa, yung ating testimony. No, yung ating pamumuhay mismo na maipakita natin sa kanila na mayroong better way ng pamumuhay. No? At yan yung pamumuhay through Christ. But hindi natin pwedeng iwasan ang pagbahagi ng katotohanan. We need to share the gospel because the gospel has the power to change lives. No, ito yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang puso. But we have to share the gospel to them, not in a condemning way. Pero yung pamamaraan na parang pinapakilala mo ang isang matalik na kaibigan, alam mo, meron akong kaibigan na nagbago ng buhay ko, si Jesus. And maibahagi natin sa kanila yon nang makita rin nila yung pagbabago sa kanilang buhay.
Ayun, amen. Thank you for that, Pastor Omar. For the last question, para sa mga taong hindi makabitaw sa kanilang madilim na nakaraan, ano ang maipapayo ninyo para mabuhay sila sa kasalukuyan? Alam mo, Michelle, merong nag-share na isang pastor, sabi niya, we are products of our past, but we are not prisoners of it. Alam mo, napakaraming tao na bubuhay sa kanilang nakaraan. And sometimes naniniwala sila doon sa kasinungalingan ng kalaban na wala silang kwenta, na grabe yung kanilang pinagdaanan, at hindi sila nararapat na lumapit sa Diyos. Pero ang sinasabi ng Bible sa atin is that pag tayo ay na kay Kristo, tayo ay new creation. The old has passed, the new has come. No? Bago na tayo, hindi yung binabago tayo unti-unti, pero yung ating nakaraan ay talagang tapos na. No? Talagang tayo bagong nilalang na kay Kristo. No? Pero tayo ay patuloy na makararanas ng pagsubok, ng temptation. Kaya dyan importante na though we are new creation in Christ, we have a new life in Christ, napaka-importante na araw-araw tayo ay mamuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We need the Holy Spirit kasi kung wala ang Banal na Espiritu, hindi natin kayang pagtagumpayan yung mga kasalanan na dating sumakop sa atin. No? So we need to live by the Holy Spirit, to walk in the Spirit and not by the flesh. Amen. Let's walk in the Spirit. Maraming salamat, Pastor Omar, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Merry Christmas, everyone!